The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na umuwi ng probinsya nung mahal na araw, kung saan hindi niya inaasahang may mga kababalaghang magaganap sa kanyang pananatili dito. Ako si Antonio at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Kinailangan ko kasing samahan sa probinsya ang aking lolo dahil biglang namatay ang nag-aalaga sa kanya. Sakto din na nais kong magbakasyon at magpahinga kaya dumalaw na ako. Madalas kasi ay bumibisita ako kay Tatay Pedring nung bata pa ako at dinadala ako ng aking mga magulang sa tabing dagat kung saan maraming dumadayong mga turista. Gayunpaman, naisipan kong bantayan si Tatay Pedring hanggat wala pang papalit na mag-aalaga. Masungit at mahigpit si Tatay Pedring simula nung bata pa lang ako. Lagi itong sakiti noon pa at laging maraming misteryo ang nababalot nung dun pa naninirahan ang aking ama. Hindi kami malapit sa kanya dahil sa kanyang pagiging mahigpit, lalo na sa kanyang paniniwala. Isa din kasi sa kanyang pananiniwalaan na nababalot daw ang mundo ng masasamang espiritu, lalo na kapag mahal na araw, kung saan marami di umanong pinagbabawal na gawin dahil may mga masasamang maaaring mangyari tulad ng nangyari sa nagbantay sa kanya. Nahulog daw ito sa hagdanan mag-isa matapos na makakita ng kaluluwa sa bahay ni Tatay Pedring. Tumama daw ang ulo nito sa sahig at dumugo buong gabi bago matagpuan ni Tatay Pedring na nanghihinang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nangilabot ang buo kong katawan dahil hindi ko alam na ganun pala ang sinapit ng dating bantay ni Tatay Pedring. Naawa din ako sa aking lolo dahil mag-isa niyang hinarap iyon, kaya naman nakinig na lang ako sa kanya at sinunod ang kanyang mga gusto. Gayunpaman ay nalalapit na ang mahal na araw at nais kong magbakasyon at gumala muna dahil sayang ang aking pananatili dito. Nababagot na din ako sa laging mga pabasa, lalo na't hindi naman ako Katoliko. Pinipilit kasi ako ni Tatay Pedring sa mga pagdasal sa bahay. Nirerespeto ko ang paniniwala ni Tatay Pedring at nais ko sanang respetuhin din niya ang akin. Ngunit nagiging mapilit ito sa puntong kahit tumanggi ako ay dinadaan niya ako sa paglilitanya. Kaya naman isang gabi ay naisipan kong pumuslit at pumunta sa dalampasigan. Saktong may mga kasiyahan doon ang mga dayuhan at ibang turista at ako ay nakahalubilo sa kanila. Nakipag-inuman ako dahil hindi ganon kahigpit ang mga tao sa taga-ibang lugar kahit na mahal na araw. Pag uwi ko ay nalasing ako at pinagalitan ni Tatay Pedring. Nilitanyahan niya ako na kaya niya ako pinagsasabihan ay para sa aking kapakanan dahil ang mga espiritu ang mas magagalit at baka daw gantihan ako ng mga ito. Nung una ay hindi ako nakinig dahil hindi naman ako naniniwala sa mga kaluluwa. Ngunit nagbago ang lahat isang gabi nang ako ay tumakas ulit. Pag uwi ko ay hindi ako pinansin ni Tatay Pedring, ngunit nakita kong tinabihan niya ako ng pagkain. Maya-maya ay medyo lasing pa ako at umakyat ako sa aking kwarto pagkakain nang bigla akong may makita sa pasilyo. Napansin ko ang isang hugis ng matanda sa dulo at napagkamalan ko pang si Tatay Pedring ito. Ngunit nang lumapit ito bigla sa akin
ay dun ko napagtantong isa itong naaagnas na kaluluwa at biglang nawala ang aking pagkalasing at napatakbo pababa. Nagkulong agad ako sa kwarto at biglang nanghina sa mga nangyari. Nangilabot ang aking buong katawan dahil hindi ako makapaniwalang magpapakita nga sa akin ng isang kaluluwa ngayong mahal na araw dahil lang sa aking pagsasayang ginawa. Matapos nun ay para akong nilagnat magdamag at nahirapan kumilos para asikasuhin si Tatay Pedring. Kaya naman kinabukasang Biyernes Santo ay nagpahinga lang ako sa bahay kasama ang aking lolo. Ngunit sa una pa lang ay nakaramdam na ako ng paghihinala. Buong gabi kasi akong nagnilay sa naganap sa akin at naisip kong hindi ako basta-basta nagkakasakit. Naisipan kong alamin kung anong naging sanhi ng pagkamatay ng dating nag-aalaga kay Tatay Pedring at sa paghahanap ko sa gamit niya ay nagulat ako sa aking nadiskubre. Dahil may nakatagong bote ng lason sa kwarto ni Tatay Pedring at kasama nito ang isang libro kung saan nilalahad niya ang dami ng lason na kanyang pinapainom sa akin at sa dati niyang tagabantay. Dun ko naintindihan ang tunay na nangyari. Na kaya nahulog sa hagdan ang nag-aalaga kay Tatay Pedring ay dahil sa lasong naiinom nito. Malamang ay nahilo ito at hindi na nakabalanse hanggang sa tuluyang nalaglag. Hindi din maalis sa isip ko ang posibilidad na si Lolo Pedring mismo ang tumulak sa kanya. Dahil naalala ko ang kaluluwang tumulak sa akin ay tila kamukha ni Tatay Pedring at baka hindi nalayo sa katotohanan ang aking naging halusinasyon. Ang malala pa ay nadiskubre kong nilalaso ni Tatay Pedring ang kanyang sarili para siya ay laging may sakit. Agad akong nagplano ng aking gagawing pagtakas at nakalap ang aking mga ebidensya. Nagsakit-sakitan ako para makatakas kapag tulog na si Tatay Pedring. Matapos nun ay agad akong lumapit sa pulis at pinadampot si Tatay Pedring sa tangkanyang paglason sa akin. Ilang taong nakulong doon ang aking lolo at nawala ang sakit nito nung natigil ang pag-inom ng kanyang lason. Doon napagtanto ng aking ama na siya mismo ay naging sakiti nung bata pa siya at sakit din ang sanhi ng biglang pagkamatay ng kanyang ina na aking lola. Napag-alaman kong mas nakakatakot pa din kapag tao na ang nagdudulot ng kababalaghan sa ating buhay. Naakala kong kaluluwa ito na pinaparusahan ako sa paglabag sa mga pamahiin tuwing mahal na araw. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na lumipat ng pinagpapagupitan, kung saan nakakilala siya ng isang barberong may karumal-dumal di umanong nakaraan. Ako si Patrick at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Ito ay nangyari nang ako ay lumipat ng pinagpapagupitan matapos magsara ng aking dating pinupuntahan. Dahil doon ay napadpad ako sa kabilang bayan at doon nakakita ng isang bakanteng barberya. Ang iba kasing pagupitan ay puno at ito ang nag-iisang hindi masyadong matao. Napansin kong isa lang ang nagugupit dito at mukhang maayos naman siya gumupit kaya pumila na ako. Nung ako na ang sumunod ay napansin kong madaldal ang barbero na gumugupit sa akin. Nagpakilala siya bilang Mang Dingdong
at matagal na siyang nagugupit. Naisip kong malamang ay onti ang nagpapagupit sa kanya dahil sa kanyang kadaldalan. Napansin kong maayos siyang magupit at magaling humawak ng gunting. Doon siya nagkwento tungkol sa mga nangyayari sa malapit sa kanyang barberya. Ayon sa kanya, ay may kasama siyang barbero na may madilim na nakaraan. Usap-usapan daw ng ilang suki niya na kalalabas lang daw ng kulungan ng bagong barbero. Nagpakilala daw itong Tatay Isko at usap-usapang nakapatay daw ito noon. Maya-maya ay sumilip si Tatay Isko at natahimik si Mang Dingdong hanggang sa umalis ito. Nagpatuloy ng pagkwento si Mang Dingdong nung umalis na si Tatay Isko at nangilabot ako sa kanyang sinabi. Ayon sa usap-usapan ay isa daw siyang serial killer at tinatanggalan niya ng anit ang kanyang mga pinapatay. Nung una ay hindi ako naniwala dahil mukhang hindi naman niya kayang gawin yon sa kanyang edad. Ngunit sinabi ni Mang Dingdong na bata pa si Tatay Isko nang nakulong. Dun ko napagtanto na marahil ay karumal-dumal nga ang naging krimen ni Tatay Isko na umabot sa puntong tumanda na siya sa kulungan bago makalaya. Nangilabot ang aking buong katawan at dun ako nagpasya na kay Mang Dingdong lang ako magpapagupit. Napaisip din ako kung babalik pa ba ako sa kanilang barberya, ngunit napagdesisyonan na baka nagbago naman na si Tatay Isko, kaya iiwas na lang ako sa kanya imbis na maghanap ulit ng papagupitan, lalo na't magaan na ang aking loob kay Mang Dingdong. Sa katunayan ay sa sobrang naging malapit ako sa kanya, ay madalas na dumadalaw ako sa kanyang barberya para makipagkwentuhan kahit hindi ako magpapagupit. Nung una ay nagkukwentuhan lang kami tungkol sa aming mga buhay-buhay. Ngunit napunta ang aming usap-usapan tungkol sa mga suki ni Mang Dingdong hanggang sa mabalikan namin si Tatay Isko. Habang nagkukwentuhan ay may tumatakbong suki na nagsabing may lalaking natagpo ang patay. At ang nakapangingilabot pa ay wala daw anit ang biktima. May natagpuan pang dugo ang gunting sa lugar kung saan natagpuan ang lalaki. Doon lalo nangilabot ang aking buong katawan at naisip na malamang ay si Tatay Isko nga talaga ang gumawa nito. Uuwi na sana ako ng aking madaanan kung saan natagpuan ang lalaki. Nasilip kong napalibutan ng mga pulis ang biktima at dun ko napagtantong pamilyar ang itsura nito. Dun ko naalala na siya ay isa sa mga suki sa barberya at huli itong nagpagupit kay Tatay Isko. Sinubukan kong kausapin ng mga pulis, ngunit ayon sa kanila ay hindi sospek si Tatay Isko. Kinabukasan ay nagulat ako nang dumaan ako sa barberya ni Mang Dingdong at natagpo ang nagtatrabaho pa din doon si Tatay Isko. Sa unang pagkakataon ay kinausap ko ito para tanungin kung nasaan si Mang Dingdong. Tinuro niya ang bahay sa likod ng barberya at agad akong sumilip. Habang papunta sa bahay ay napaisip ako kung bakit tinanggap pa ni Mang Dingdong si Tatay Isko kung alam niyang dati itong kriminal at ngayon ay nadadamay na ang iilan niyang customer. Maya-maya ay napansin kong bukas ang bahay ni Mang Dingdong. Agad akong pumasok sa loob para silipin ang kalagayan niya dahil nag-aalala ako lalo na't alam kong malapit lang si Tatay Isko. Maya-maya ay sumilip ako sa isang kwartong bukas at patuloy na nagtatawag kay Mang Dingdong. Nang pumasok ako ay nangilabot ang aking buong katawan. Dahil nakita ko sa pader ng kwarto ni Mang Dingdong
ang madaming litrato ng iba't ibang lalaki na walang anit. Ang nakapangingilabot pa ay may mga nakaplastik na buhok na nakadikit sa mga litrato na tila kinuha sa mga anit ng mga biktima na kwinento ni Mang Dingdong. Dun ko napagtanto na imposibleng makalaya sa pagkakakulong si Tatay Isko kung pumatay nga siya. Ni hindi ko naisip ang posibilidad na hindi totoo ang mga kwento at ang tunay na pumatay pala ay si Mang Dingdong. Bigla akong nakaramdam ng tao sa aking likuran. Biglang nagsalita si Mang Dingdong sa aking likod at naramdaman kong tinutok niya ang isang matalim na gunting sa aking leeg. Sinabi niyang siya ang tunay na pumapatay at matagal nang nakahanda ang aking litrato sa kanyang pader. Sa takot ko ay agad akong nanlaban kahit nasasaksak niya ako sa aking tagiliran. Agad akong sumigaw ng tulong at saktong narinig ako ni Tatay Isko at tumulong na igapos si Mang Dingdong. Agad na dadampot si Mang Dingdong at doon lumabas ang tunay na kwento. Hindi bagong laya si Tatay Isko at matagal na palang madaming namamatay sa lugar nila Mang Dingdong. Ngayong lumabas na ang totoo ay alam na kung sino ang salarin sa mga pagpatay. Ang huli kong nabalitaan ay nakakulong pa din si Mang Dingdong hanggang ngayon. Naging leksyon sa akin na huwag basta-basta magtiwala sa mga bagong kakilala at alamin muna natin sa ating sarili ang katotohanan. Na baka mamamatay tao na pala ang nagkukwento kaya hindi dapat tayo agad maniniwala sa sabi-sabi lang. Lalo na sa mga kwento lang ng isang barbero. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na sinamahan ng kanyang lola sa isang lumang bahay kung saan pinaniniwala ang may kasama itong duwende na gumagawa ng kababalaghan. Ako si Amanda at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Nabalitaan ko kasi noon na nagiging makakalimutin na si Lola Cara at nag-aalisan ang mga nag-aalaga sa kanya. Ayon sa kanila ay may kakaibang presensya daw kasi sa lumang bahay na tinitirhan ng aking lola. Bata pa lang ako ay alam ko nang may kakaiba sa bahay ni Lola Cara, lalo na sa matandang puno sa kanyang bakuran. Ngunit dahil wala namang nagpapakita sa amin, ay hindi namin ito pinapansin hanggang sa bumukod na kami at tumanda akong hindi nakakabisita na. Simula kasi nang mamatay ang aking lolo, ay naging makakalimutin at ulyanin na si Lola Cara, kaya mas gusto niyang nasa lumang bahay lang kahit inaaya namin siyang sumama sa amin. Ayon sa mga huling nag-aalaga sa kanya, ay madalas siyang nagsasalita mag-isa at kausap ang sarili. Ngunit ayon kay Lola Cara, ay kausap niya ang kanyang mga kaibigang duwende sa puno. Nung una ay nakakarinig lang sila ng tumatakbong mga hakbang na parang bata at mga hagik-gik na pangsanggol. Ngunit bigla daw naging bayolente ang mga sumunod na nangyari. Nangilabot ako nung nakwento nilang may gumugupit daw ng kanilang buhok kapag gabi at minsan daw ay may isang natulak pababa ng hagdan at nabalian. Dun daw sila napaniwala na totoo ang mga duwende sa bahay at mapanganib daw ang mga ito. Dun ko natanong ang aking ama, ngunit wala daw siyang maalalang ganong nagaganap nung bata pa siya sa bahay na iyon. Dun ako naghinala na baka hindi naman totoo ang kwento tungkol sa duwende at may ibang dahilan sa kababalaghan sa bahay ni Lola Cara.
Nung unang araw ng aking pagbisita kay Lola Cara, ay napansin kong malinis ang bahay na tila kaaalis lang ng mga nag-aalaga sa kanya. Ngunit nang tanungin ko naman si Lola Cara, ay ang mga mumunting kaibigan daw niya ang tumulong sa kanya panatilihing malinis ang bahay. Naisip kong kung totoo man ang mga duwende, bakit sila nananakit ng mga kasambahay at si Lola Cara lang ang tinutulungan nila. Doon ako napaisip na marahil ay may ibang taong nakatira dito at nagtatago lang habang pinagsasamantalahan ang pagiging ulyanin ni Lola Cara. Inalalayan ko muna si Lola Cara buong gabi habang alerto sa mga kaluskos sa bahay dahil pasimple kong hinahanap ang nanghihimasok sa kanyang bahay. Ngunit nang ako ay babalik na sa aking kwarto sa taas, ay napatigil ako at doon nagbago ang aking paniniwala. Dahil kitang-kita ko ang isang maliit na tao na dahan-dahang lumalapit sa akin na tila naglalaho bago biglang magpapakita muli. Nang makalapit ito sa akin, ay tinulak ako nito sa hagdan. Doon ko napatunayan na totoo nga ang duwende at may masama itong intensyon sa mga nakatira sa bahay. Nanginginig ako sa takot sa aking kwarto sa aking nakita at naranasan. Mabuti na lang ay hindi ako nasubsob nung ako ay natulak ng duwende. Ngunit mas nangilabot ang aking katawan dahil alam kong hindi tumama ang aking ulo, kaya alam kong totoo ang aking nakita. Simula nun ay maaga na akong nagkukulong sa kwarto matapos na patulugin si Lola Cara sa takot na mapag-initan ng duwende. Pansin ko kasing kapag tulog na si Lola Cara, tsaka lang ako nakakarinig ng kaluskos sa kanyang bahay. Dahil dun ay inalam ko kung paano nagkadwende sa amin. Nakakita ako ng isang malaking baul habang naghahanap-hanap ng mga sulat ni Lola Cara nung bata pa siya, na maaaring magsabi sa akin kung bakit nananakit ang mga duwende. Ngunit nang mabuksan ito, ay may puwersang biglang nagsara nito at napatakbo ako sa kwarto. Agad kong pinagsisihan ng aking nagawa dahil nung kinagabihan ay nakaramdam ako ng bumubulong sa ilalim ng aking kama na tila maliit na boses na nagagalit. Alam kong nasa ilalim ng kama ang duwende at nahirapan akong matulog buong gabi. Naisipan kong magdasal na lang at magsindi ng kandila hanggang sa kumalma ako at nakatulog na din agad. Paggising ko ay nagpasya akong humingi na ng tulong sa albularyo para itaboy o pakalmahin man lang ang mga duwendeng naninirahan sa puno. Nang dumating ang albularyo ay agad nitong naramdaman ang presensya ng mga duwende, ngunit ayon sa kanya ay mababait ang mga ito at pinoprotektahan pa nila ang aking Lola Cara. Kaya dun ako nagtaka at sinabing nananakit sila at nagtangka pa sa aking buhay. Ayon sa albularyo ay matulungin at mahilig makipagkaibigan ang mga duwende, lalo na't matagal na silang nakatira sa bahay ni Lola Cara. Malamang daw ay may ibang engkanto ang bumabagabag sa aming bahay na katulad ng anyo ng mga duwende. May mga engkanto daw kasing mapanakit at nanggagaya ng itsura ng iba at ang mga ito daw ay naghahasik ng kapahamakan sa mga tao. Dun ko napagtanto na malamang ay baka kaya hindi sinasaktan ng engkanto si Lola Cara ay dahil pinoprotektahan siya ng mga duwende. Dun ko nabalikan ang lumang baul at naisip na baka doon galing ang masasamang engkanto at agad na dinala doon ang albularyo. Ayon sa kanya ay may maligno sa loob nito at dapat dasalan para paalisin at kailangan mag-alay ng buhay para mataboy ito. Matapos kong mag-alay ng manok,
ay kapansin-pansing naglaho ang masasamang nangyari sa bahay at tanging mga duwende na lang ang naiwan. Napapansin ko kasing nananatiling malinis ang bahay kahit hindi ako nakapaglinis masyado. Ilang taon na ang lumipas at yumao na si Lola Cara, ngunit nandun pa din ang mga kaibigan niya sa aming bahay. Na ang akala kong mapanganib na maligno sa bahay noon ay mga mababait pa lang mga duwende sa puno. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na sinamahan ng kanyang bunsong kapatid para magpatuli sa probinsya, kung saan ang bagong manunuli ay tila nababalot ng misteryo. Ako si Julian at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Sakto kasing bakasyon nun at naisipan naming magkakapatid na isama sa probinsya ang aming bunsong kapatid dahil saktong siya ay tutuliin na. Lahat kasi kaming lalaki ay sa probinsya nagpatuli. Nauna ang panganay naming kuya at sumunod ako sa mga sumunod na taon. Ngayong nasa tamang edad na ang aming bunso, ay doon namin naisipan na siya din ay dapat sa probinsya magpapatuli. Mabait at malinis kasi ang gumawa sa aming albularyo noon. Ngunit halatang nag-aalangan ang aming bunso na si Ben. Mas gusto daw niya sanang sa ospital magpatuli at hindi sa tuli sa pukpok tulad namin. Sinabi naming para sa tradisyon lang dahil dumaan pa din kami sa ospital para ipa-check up ang tuli namin noon matapos ang ilang araw. Medyo nakampante si Ben nung sinabi naming sasamahan namin siya sa ospital pagkatapos ng pukpok para ipatingin sa doktor kung mali ang pagkakagawa sa kanya. Ngunit ako naman ang nag-alala nang malamang wala ang dating albularyong tumuli sa amin noon. Ang bagong manunuli ay si Mang Berto at misteryoso daw ito dahil walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Bigla na lang daw itong sumulpot nung saktong nawala ang dati naming albularyo. May bali-balita pa na konektado daw ito sa mga napapabalitang pagkamatay sa amin. May mga binata daw kasing namamatay matapos magpatuli at natatagpo ang nakahilata ang mga ito na dinudugo ang mga parteng tinuli. Ngunit ayon sa mga investigasyon ay hindi naman daw iyon dahil na maga o na impeksyon ang tinuli sa kanila. Gayunpaman ay natakot pa din si Ben at nag-alangan na magpatuli sa matanda. Ngunit naisip kong ligtas naman sa kanya dahil ayon sa magulang ng namatay ay may komplikasyon sa pag-iisip ng bata ilang araw bago ito pumanaw. Posible daw na may sakit na ito bago pa magpatuli at hindi naman konektado iyon sa ginawa ni Mang Berto dahil pinatingin din nila sa ospital ang pagtuli sa lalaki. Pinaliwanag ko ito kay Ben at pinangako ang sasamahan ko naman siya kapag siya ay tinuli na. Nung mismong araw na ng tuli ni Ben ay napansin kong madami ding nakapila dahil ito ang nakasanayang gawi sa probinsya. Nabawasan ng pag-alala ko dahil alam kong wala namang tatangkaing masama si Mang Berto kung sakali, lalo na't madaming tao sa paligid. Napansin kong may pinainom ng pampatapang di umano si Mang Berto sa mga tutuliin bago siya pumukpok gamit ang isang matalim na kutsilyo. Pinapanguya din sila ng dahon ng bayabas tulad ng ginawa sa amin noon. Bago pa sumalang si Ben ay nanginginig na siya. Nang makita ni Ben ang dugoang kutsilyo ay humiling pa ito ng dagdag na pampatapang. Nag-alangan si Mang Berto ngunit ako ay nakiusap
para mas lalong kayanin ni Ben ang pagharap sa kanyang tuli. Nang matapos ay agad kaming umuwi at nagpahinga na ang bunso. Pagdating sa bahay ay wala namang ibang ininda si Ben bukod sa sakit ng sugat sa tuli. Inalok ko kung gusto ba niyang dalhin ko siya sa ospital para ipatingin ang tuli sa kanya, ngunit tumanggi siya dahil gusto niyang ipagyabang na nagawa niya ang tradisyon namin. Ngunit nagulat kami nang mabalita ang isa sa mga kasabay ni Ben ay biglang tumumba sa bahay matapos di umanong magpatuli. Agad itong dinala sa ospital, ngunit binawian agad ito ng buhay. Hinihintay pa ang resulta ng dahilan, ngunit nagtago na agad si Mang Berto. Agad na nangilabot sa takot ang aming bunso at nagpadala din agad sa ospital upang ipaayos ang tuling ginawa sa kanya sa takot na konektado ito sa pagkamatay ng kanyang kasabay. Habang nasa ospital ay nakita namin ang ibang kasabay sa tulian at nagkwento sila. Napansin daw nilang laging nagtitimpla ng kakaibang mga langis si Mang Berto. Pag daw tinatanong nila ito, ay ito daw ang pampatapang na pinapainom niya sa mga tinutuli. Habang nagkukwento sila, ay saktong dumating na ang doktor at nagpaliwanag. Nadiskubring may natagpo ang lason sa mga uminom ng pampatapang at malamang daw ay may inahalo dito si Mang Berto. Lumabas din sa otopsiya nung unang biktima na may parehong lason ito na nagdulot ng panghihina nito kaya ito pumanaw. Agad na pinuntahan ng mga tao si Mang Berto at hinanap sa kanyang tinitirhan. Doon nahanap ang ebidensya ng lason at nadiskubre ang isang aklat na pamana pa ng dati naming albularyo. Ang huling bili na nakalagay doon ay wag daw doblehin ang bigay ng pampatapang. Doon namin napagtanto na malamang ay ilang taon nang gawi ng mga nagpapatuli ang pagpapainom ng lason, ngunit si Mang Berto lang ang sumang-ayon na magbigay ng pangalawang beses kaya may mga nabiktima ito ng panlalason. Agad kong hinanap si Mang Berto kasama ang mga magulang ng mga tinuli at nabugbog ito dahil sa kanyang ginawa. Medyo naawa ako dahil wala naman palang intensyong masama ang matanda at sadyang hindi lang nito nasunod ang tamang pagpapainom sa mga tinutuli. Ngunit kailangan pa din niyang makulong dahil naghahalo siya ng mapanganib na lason sa mga kabataan. Doon na din nagbago ang tingin namin sa aming dating tradisyon na mas mabuting sa mga profesional na doktor pumunta at hindi sa paniniwala ng matatanda. Ilang taon na ang lumipas at tumatak na sa amin na mas nararapat na iwasan ang mga dating nakasanayan, lalo na kung may dulot itong kapahamakan, tulad ng naging karanasan namin sa tuli ni Bunso.